Nakakagulat ang balitang ito. Mukhang totoo ang sinasabi ng Chinese spy na naaresto noong nakaraan. Si dating Pangulong Duterte ang tunay na may kasalanan sa Ayungin Shoal. Nako, patay tayo niyan, digong. Ang inaakala nating may malasakit na Pangulo noon, tuta pala talaga ng China. Talagang mahirap tong paniwalaan. Pero ang mismong sekretary na kasi ni Duterte ang nagsalita. Ayon kay former Secretary and spokesperson Harry Roque, may gentleman's agreement si Duterte at si Xi Jinping na panatilihin ng status quo sa West Philippine Sea. Dito ay pinagbabawal raw ang pagbuo ng permanenteng struktura. Pero ba't ang China nagtatayo ng military base at artificial island sa West Philippine Sea? Tapos tayo mga Pilipinong nagmamay-ari niyan bawal? Kasi ng gentleman's agreement, no? Ito'y oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroroon na walang dagdag, walang bawas. Okay. At dahil dito sa agreement nito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Ipinipilit ng Chinese spy na si Duterte ang utak ng lahat. Pero patuloy na itinatanggi ni Spokesari Roque ang akusasyon. Wala raw kasunduan na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero sino ba talaga ang nagsasabi at nagsisinungaling? Na kaya nila winater canon kasi ang kasunduan ng status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Okay. Nang matapos naman yung insidenteng yon, wala nang ganyang insidenteng nangyari. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. Wala raw tayong karapatan sa Ayungin Shoal. Ayon yan kay Spokes Harry Roque. Dito'y pinapalabas na parang tayo pa ang may kasalanan ng lahat. Pero mukhang naibenta na talaga to sa mga Chinese. Dinedepensahan lang ni Harry Roque si Pangulong Duterte. Dito halata mo rin na tuta talaga to ng China. Mukhang binayaran para sabihin na walang karapatan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Isinisisi rin ito sa US, ba't may nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea? Kasi pati naman yung Ayungin Shoal na yan, EEZ. Wala naman tayong soberenya sa EEZ. Sovereign rights lamang. Karapatan lamang na mangalap at syempre makinabang sa tanging yaman na makikita ron. Ngayon lumabas na kung sinong totoong may kasalanan ng lahat, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pala paulit-ulit ang Chinese Foreign Ministry, totoong may nangako talagang Pangulo na aalisin at itotow ang BRP Sierra Madre. 菲方一再承诺尽快拖走军舰，言而无信，严重的违反多次向中方作出的承诺，严重违反南海各方行为宣言的第5条。 Pinapaimbestigahan na to ng National Security Council at pag napatunayang si Duterte ang may kasalanan, posible itong arestuhin at ipakulong. Pero kahit nga ipilit ng China na sa kanila ang Ayungin Shoal, wala rin namang kahit isang bansa ang naniniwala sa kanila. Statements of support for the Philippine position, but you do not hear any country expressing support for China. No, you do not hear any country expressing support for what they doing, the water cannoning of our troops, the injuries suffered by our servicemen, and you don't hear anyone coming to the defense of China saying that the 10-dash line is correct. So I think the support of the international community should send a signal to China that this is not the right path. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Si Duterte ang taksil sa lipunan. Si Duterte ang pinakamalaking budol sa saysayan. Kayo, anong reaksyon nyo dito? I-komento sa baba ang inyong saloobin.